Kanselado ng passport ni dating Congressman Zaldico, isa sa mga akusado sa flood control scam. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo nito. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace correspondent Maricel Alili. Maricel, ibig bang sabihin ay mapapauwi na sa Pilipinas si Zaldico? Alam mo, Gigi, yan ang nais mangyari ng Malacanang. Maibalik na nga dito sa Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pero alam naman natin na hindi ganyang kadali yan dahil kailangan pang makipag-coordinate ng ating bansa sa Interpol nang sa gayon makapag-issue ng red notice at makatulong para maibalik dito sa Pilipinas ang dating kongresista. Pwede rin siyang mapadeport kung makita na meron siya mga violations doon sa mga immigration law. Pero kung matatandaan natin, Gigi, just a few days ago, nagsagawa rin ng press briefing si Interior Secretary John Vic Remulla doon din sa Malacanang. At doon niya sinabi yung posibilidad na baka nga hawak na ni Zaldico yung Portuguese passport, baka nga roughly around 7 years. Hawak na raw niya yan, di natin alam. Pero ang sabi nga dyan ni Secretary Remulla, kung matatandaan natin, pwede naman daw na makipag-coordinate din ang Philippine government sa Portugal nang sa gayon makatulong din sila na maibalik dito sa Pilipinas ang nasabing mambabatas. Wala tayong extradition treaty dyan sa Portugal. Pero umaasa ang DILG na mangyari yan yung nangyari doon sa Timor-Leste. Kung matatandaan kasi natin, si dating Congressman Arnie Teves, nakipag-ugnayan lang yung Philippine government sa Timor-Leste nang sa gayon ay matukoy kung nasaan siya. At bagamat wala rin tayong extradition treaty doon sa nasabing bansa, nakatulong din naman yung coordination para matukoy yung kinaroroonan ni Arnie Teves. So ito rin yung inaasahan na mangyari ng Pilipinas sa Portugal just in case nga na naririyan pa rin si Zaldico. Doon sa video message ni Pangulong Bongbong Marcos kanina kung saan sinabi niya na kanselado na nga ang pasaporte ni Zaldico, kasunod niyan ay yung direktiba niya sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine National Police na makipag-coordinate na sa mga embassy sa iba't ibang bansa para masiguro na makatulong itong mga embahadang ito, matukoy ang mismong lokasyon ni Zaldico at maibalik siya dito sa Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Pero Gigi, doon sa text message kanina sa atin ng abogado nitong si Zaldico, sinasabi niya na wala pa siyang impormasyon tungkol dito sa tinukoy ng Pangulo na cancellation ng passport ng kanyang kliyente dahil yung pinakahuli daw niya na nalaan ay hinihingan siya ng pag-response doon sa motion for cancellation na isinampa laban kay Zaldico at 5 days nga daw yung ibinigay para sa kanya mag-reply. Gigi. At Maricel, sa ibang usapin, may balibalitang magkakarigo doon ulit sa gabinete. Gaano katotoo ito? Alam mo, Gigi, dinenay yan ng Malacanang. Sa press briefing kanina ni Undersecretary Claire Castro, sinabi niya na hindi raw totoo na may panibagong balasahan. Ang pinag-ugatan nito ay yung lumabas na bali-balita na mawawala na nga daw sa pwesto sina Education Secretary Sonny Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Pero ang paliwanag ni Jose Castro, kahapon lang, nandun daw sa meeting sa Malacanang itong dalawang kalihim at nag-present pa raw ng mga project sa harapan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakikita naman daw na satisfied si Pangulong Marcos sa ngayon sa performance ng kanyang mga gabinete. Gigi. At Maricel, isa sa mga priority bills na sinusulong ng Pangulo ay ang anti-dynasty bill. Bakit tila nagbago pananaw ng Pangulo tungkol sa mga political dynasties? Tama ka, Gigi, mukha nga may pagbabago kasi kung babalikan natin yung panayam natin sa programang Sa Totoo Lang, noong taong 2022 kung saan presidential aspirant pa lamang si PBBM, tinanong natin kung ano ba yung tingin niya dito sa dynasty sa Pilipinas at sinabi niya na pwede namang solusyonan ito sa pamamagitan ng isang halalan. Balikan lang natin yung bahaging ito ng panayam natin sa STL. Political dynasty, should it be declared as illegal? Well, first you have to define what a political dynasty is and why. Are you going to create, why are you going to, is there a good reason behind making it illegal? If there's a good reason and the people vote for that, then what will you do? Yun ang gusto ng tao. Why will you make them illegal?
We have a very good anti-dynasty rule. It's called an election. Pero ngayon, Gigi, iba na kasi yung senaryo. Ang paliwanag ni Jose Castro, nagkakaroon na kasi ng pagbabago sa ating political landscape. Clearly, may mga politiko raw na umaabuso na sa sistemang ito. Kaya gusto nang ipursige ng Pangulo yung pagpasa dito sa nasabing panukala. Pakinggan natin yung sinabi ni Jose Castro. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi nang iilama pang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. At ang tanong ngayon ng mga ilang kongresista ay bakit hindi pa i-certify as urgent ng Pangulo itong kanyang mga priority bills? Oo nga, Gigi, tinanong din natin yan kanina kay Jose Castro at ang paliwanag niya, nakabatay daw kasi sa batas na para ma-certify as urgent yung mga panukala na nais gawing prioridad ng Pangulo, may mga kondisyon at ito yung pagiging public emergency na nakikita. At sa ngayon, wala naman daw nakikita na emergency situation dito sa mga panukalang ito. Pero hindi daw ibig sabihin na hindi sincero si Pangulong Marcos sa pagsusulong nitong 4 na panukalang ito. Kaya daw sinabi niya mismo doon sa LEDAC meeting kung saan kasama niya ang House Speaker at ang Senate President na ito yung gawing prioridad dahil ito yung nakikita nilang panukala na importante ngayon. Pero nilinaw nila na hindi kasama dito sa nais nilang ma-certify as urgent yung General Appropriations Act na isinusulong para sa 2026 dahil itong GAA naman daw ay on time at ipinangako naman daw na ihahatid sa Pangulo bago magpasko. Gigi. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.